bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning.
pagmamahal mo. Sa bawat sandali, ikaw ang laman ng isip ko, Jesus. Panginoon, kaawaan mo ako. Dahil sa iyo, ako ay narito. Mangusap ka, Panginoon, mangusap ka, Panginoon, mangusap ka, Panginoon, susunod ako, susunod ako, susunod ako. Good morning, Jesus! Patingin ako dun sa taas. Magandang umaga, mga kapatid! A blessed Monday po sa ating lahat. Thank you, Lord. Kamusta naman po ang lahat ng mga nagbabiyahe ngayon na papunta sa kanilang mga trabaho? At kamusta rin po sa mga nasa kanya-kanyang bahay? Paalala lang po, ngayon pong back to work na tayo. Back to new normal daw po. Wag naman po sanang back to being busy and no time for the Lord. Ano po? Kasi pinatunayan na po sa atin ni Lord na hawak niya ang lahat sa buhay natin. Maski ang time natin. Kaya palang mawala ang lahat ng kinabibisihan natin para magkaroon lang tayo ng time sa Kanya. So, let's not wait for another plague. Ano po? Para matuon na naman ang ating paningin sa Panginoon. Gawin na po natin itong part ng buhay natin na inuuna po natin palagi ang Panginoon. Mananalangin po muna tayo, mga kapatid. Ano po? Bago po tayo magsimula sa lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat po for your great goodness towards us, O Lord, and for the many blessings that you have shower every day, Lord, sa aming lahat. Manguna po kayo sa araw po na ito, Lord. Be with us each step of the way. Kayo po ang mag-guide sa amin kung ano ang dapat naming gawin at dapat naming unahin sa maghapon po na ito. Lord, kayo po ang mag-train sa aming mata na laging nakatuon po lamang sa inyo, anuman po ang circumstances sa buhay namin. You have given us everything we need, Lord, in this life and everything we need to live a godly life. Kaya matagpuan po namin doon ang aming kaligayahan araw-araw na ikaw po ang aming gawing buhay namin, Lord. Para anuman po ang mga maging kalagayan namin, kapag ka po na-train ng aming mga mata na nakatuon sa inyo, hindi po kami mayayanig. Maraming salamat po, pangunahan niyo po kami sa araw na ito. Ang lahat pong ito, Lord, ay for your glory. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, good morning ulit mga kapatid sa umagang ito. Kasama po natin si Sister Ana para po sa ating VOTD. Good morning, Jesus. Good morning mga kapatid at good morning din sa atin dito sa center. At salamat sa umagang ito na ipinagkaloob ng ating Panginoon. At ang word po, verse of the day, dito po sa Psalm 16 verse 11 sa New King James Version po. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Sa Tagalog po, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Thank you, Lord. At ito pong verse na pong ito ay, it is David's prayer, revealed his trust in and reliance upon God, both in this life and the life to come. Ito po ay panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Tunay nga po na, sabi nga dito, yung panalangin ni David, talagang ang pagtitiwala niya sa Panginoon ay buong buo. At kaya po, David's trust in God inspires Christian today. At nakikita naman po natin, sino po ba si David, mga kapatid? Sabi nga po, a man whose heart
is after God. At salamat sa mga panalangin, salamat sa mga pagtuturo, sa mga reminders na araw-araw napapakinggan natin, mga kapatid. Sabi pa nga po dito, the Bible tells us our God is so trustworthy that we are to throw our confidence on Him. Sabi nga, not leaning on our own understanding. Sa Proverbs 3:5 po yan. Huwag tayong mananangan sa sariling karunungan. Dahil sabi nga, napapanahon, mga kapatid, ngayon pong pandemic, crisis ng ating buong mundo, mga kapatid, ang nakita ko po dito, mga kapatid, dun sa panalangin na ipinagkakalob sa ating Panginoon, talagang walang nasasayang, mga kapatid. Patuloy na panalangin yung pagtitiwala. Sabi nga doon, in your presence, Lord, there is fullness of joy. Nararanasan po ba natin na despite sa pandemic, sa quarantine na nagaganap sa atin ngayon, mga kapatid, talagang, ako po mga kapatid, sabi ko nga, yung panalangin ni David na ang pagtitiwala sa Panginoon ay buong buo. Kasi doon niya nakita na despite sa lahat na nangyayari, sabi nga sa buhay niya noon, hanggang sa darating pa, ang pagtitiwala niya, sabi nga niya, pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, fullness of joy, kagalakan, kaligayahan, at salamat sa Panginoon. Tayo nga po ngayon, mga kapatid, nakakaranas ng quarantine, pandemic, at nakikita natin, nababasa natin, naririnig natin, reklamo, sabi nga pero kanya-kanya tayo, mga kapatid, pero napapakinggan ba natin yung mga sharing ng ating mga kapatid, tunay na, sabi nga parang hindi nagdaranas ng sabi nga peste, yung sakit, coronavirus, pero sabi nga yung fullness of joy pag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon. Natutuwa din po ako at thank you Lord. Sabi nga yung nabasa po namin at talagang sabi nga malaki ang nagagawa ng quarantine. Isa po ako sa pinagpala, mga kapatid, kasi wala dito po sa center, mga kapatid, morning devotion, ito po yung live stream natin, Morning Jesus, tapos maglalabas ka ng ulaman, kakain ka ng tanghalian, maya-maya sasabihin may merienda, magbababa ka uli, tapos mamamahinga ka lang, sa hapon uli may pagkain. Alam nyo, mga kapatid, isang pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon na yung pagkain araw-araw, yung tinutulugan araw-araw, talagang kitang-kita natin na maging maligaya ka lang sa presensya ng Panginoon. Hindi natin mararamdaman yung quarantine, yung sinasabi nilang, ang hirap ng ganito, ang hirap ng ganon. Pero pag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, mga kapatid, hindi mo na maalala na, may corona pala. Pero sabi nga, talagang dumaranas tayo. Nabasa po namin kay Charles Stanley, mga kapatid. Sabi po doon, God does not always take away trouble, but He can and does heal a troubled heart. Mga kapatid, napakaganda, mga kapatid, God does not always take away trouble, but He can and does heal a troubled heart. Alam ko po na nagugulumihanan tayo, nalulungkot, pero sabi nga, but He can heal a troubled heart. Kayang gawin ng Panginoon yun. Basta't ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Natutuwa po ako dahil sabi ko nga, this quarantine time, unang-una po, ako po ang na-bless kasi masusok ka talaga, masusok, mga kapatid, yung basa, yung aral, meditation, at sabi ko, mamumuni-muni mo, how blessed are we, mga kapatid, kahit dumaranas tayo ng ganitong pagsubok. Dahil sabi nga, hindi natin kontrolado ang trouble na andyan na yan. Pero sabi nga, the Lord heal a broken-hearted. Sabi, a heart, sabi dito, a troubled heart, mga kapatid. Natutuwa po ako kasi, thank you Lord. Konti sharing lang po, mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na despite sa nangyayari sa atin, i-turn mo lang into, sabi nga, joy. Yung curse into joy, talagang hindi mo mararanasan na ang pinagkaiba lang po sa amin ngayon, wala kaming prayer meeting, hindi lumalabas, walang outreach, yun lang po ang pinagkaiba. Pero yung pag ikaw ay nasa presence ni Lord, yung joy talagang fullness, mga kapatid. At natutuwa po ako dahil, alam nyo,
kung hindi pa dumating ang quarantine, kung hindi pa dumating ang pandemic, hindi pa po mapapalitan yung aircon namin, mga kapatid. Imagine ninyo, si Joel ilang taon na, 20 years old. Ganon din po kaedad yung aircon namin, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa quarantine na ito, na inalaw ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, pinalitan. May nagpalit ng aircon. Sabi, kung gusto daw namin, abay syempre, thank you Lord. Kaya lang, yun nga po, pay when able. Hindi pa rin inalaw ni Lord na maglabas kami ng pera. Alam nyo, talagang napakabuti ng Diyos kasi quarantine, alam nyo naman po, at dito sa center, alam nyo, may ipinakita si Lord sa amin na isang gamit na gustong-gusto pala nung brother ni Tito Jojo. Sabi niya, ito yung desire ko. Mga kapatid, nakapagbigay na kami ng kaligayahan, naligayahan din kami, hindi pa kami naglabas ng pera. Kaya salamat sa quarantine, mga kapatid, na lahat ipapakita ng Diyos na hindi curse, mga kapatid, hindi worse, kundi blessing. Magkaroon ka lang ng kaligayahan sa ating Panginoon. At salamat mga kapatid, dahil sabi ko nga yung kapayapaan, pag ikaw ay may kaligayahan, yung kapayapaan na andyan. Sabi nga po sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya victorious, triumphant na lagi ang Kristiyano at tayo yon, mga kapatid. Salamat sa quarantine. Maraming idinulot na pagpapala. Bagamat sabi nga sa iba, ito ay worse, curse, pero sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano, ito ay pagpapala. Thank you, Lord. Glory to God. Maraming salamat sa word ni Sister Ana. Alam niyo po itong fullness of joy, ang sabi nung marami, may experience mo lamang daw ito kapag nandun ka na kay Lord. Pero ang totoo po ay hindi. Kasi nung si Lord po ay nag-undergo ng mga sufferings para po tayo ay iligtas, mahirap din ang dinanas niya, kaya nga napapray siya na baka naman hindi ko na daanan to, but your will be done. Alam niyo po kung ano ang nakapag-set ng joy niya, yung anticipation of His resurrection. Para yung resurrection na yun ang magbibigay ng pag-asa sa maraming tao at makakapagligtas. Yun ang joy ni Lord. Kaya kahit na mahirap, pumayag pa rin siya na mag-undergo talaga nun. So the same hope po ay nakalatag sa harapan natin ngayon. Yung fullness of joy na yon ay hindi lamang po natin may experience kapag kakasama na natin si Lord, pagka yung sumakabilang buhay na tayo. Hindi po. Even in this present time, parehas po yung hope na meron na kapag yung na kay Lord ka, may fullness of joy. Bakit kanyo? May mga word of God tayo So yung hope na yon at joy, yung fullness of joy, matatagpuan din po natin sa salita niya. Kaya wag ka na maghintay ng pagka nawala ka na bago ma-experience tong fullness of joy na to. Even in this life, this fullness of joy is available to us because it is in the promises of God, and the promises of God ay available sa atin every day. Kaya nga ginagawa rin po namin ito para yung hope natin na yun wag mawala. Kasi nasa salita ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Ngayon naman po, batiin natin ang mga may birthday. And today is Ninang Nilda's birthday. Happy birthday, Ninang. Happy birthday, Ninang Nilda. At kay Sister Toning Blanca ng ating Anuling Prayer Group, 84 na pala. Wow. Si Nanay Toning. Happy anniversary din kay Brother Jojo and Janet Rosilio. At sabi po ni Sister Sally, lumabas sa memory niya na today ay anniversary ni Ninang Mila at ni Ninong Lito. Anniversary po. Ayan. Pwede po isang bagsak ng happy birthday dyan, mga kapatid? Happy birthday to you. Ayan. Naku, bagay na bagay sa mainit na panahon. Ang malamig nilang boses. Okay. Ngayon po, kanina, ang awitin natin ay ni-request po ni Sister Tere Orubia.
Di ko kayang isipin. Alam nyo, itong mic na to kahapon, ito yung assign sa akin eh. Ay, nung isang araw. No? Wala. Ngayon, ganun pa rin. Hindi kaya to battery, no? Fully charged. Okay. Pangalawang awitin po natin ay galing kay Sister Mercy Lalog, Mercedita Lalog, Mel Lalog, biyaya mo'y sapat sa ating lahat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Walang katulad, biyaya mo, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Walang katulad, biyaya mo, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Dumaloy ka sa puso ko, Panginoon. Dumaloy ka sa puso ko, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Dumaloy ka sa puso ko, Panginoon. Dumaloy ka sa puso ko, Happy birthday po kay Brother Richard Rosilio at kay Sister Meredith Umlas. Happy birthday, Sister Meredith. Ayan, at kanina nabanggit na natin na anniversary ngayon ni Brother Jojo and Sister Annette. Ayan, Sister Vanji, maraming salamat sa pag-remind. Good morning po sa inyong lahat dyan sa Comfy, Illinois. Kina Sister Trining, sila brother, ang mga Umilin family, Hines family, Ilagan, mga kapatid. Sister Lolit, maraming salamat po dun sa sharing nyo kahapon. Good morning, Dek! Yan, ang aking si Dek. Magandang umaga at thank you sa panonood palagi. Okay, ang atin po namang pangatlong awitin, Sister Ana. Ayan, bago ko po ibigay ang pangatlong awitin,
Babatiin ko po muna ang aking nanay tatay, si Rex, at ang aking sister-in-law, si Annalyn. At babatiin ko na rin po opportunity. Birthday din po ni tatay sa June 21, ka-birthday din po ni Ima. At 70 years old na po si tatay. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. At ngayon po, ang pangatlong awitin. Ito po ay nagmula sa napakalapit na dako. Ang ito pa personal nilang piniling kanta ng mga singer. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. When you're in trouble, if you have sorrow, when you are weak, He is our strength. When you're alone, and no one to lean on, just call His name, He will answer you. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Nothing is too difficult for Him. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. When you're in trouble, if you have sorrow, when you are weak, He is our strength. When you're alone, and no one to lean on, just call His name, He will answer you. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Nothing is too difficult for Him. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. If you believe. If you believe. If you believe. Parang mas maganda ngayon kaysa doon sa CD ang pagkakanta. Lumakas na kasi ang boses ng singer. Ayan. Thank you, Lord. Minister Elmer, nanonood sila ni Brother Robert. Hopefully, ay matuloy na po ang inyong flight sa 16. Thank you, Lord. Siya nga po pala, mga kapatid, sa starting this week, meron tayong bagong segment sa ating Good Morning Jesus. Magkakaroon po tayo ng Throwback Thursday. Oo. Makikita nyo po yung ating mga sarili nyo rin po. Makikita nyo po dun sa mga event natin kasi alam nyo, marami kaming mga naitagong video po at saka mga pictures ng mga dati nating mga event. Alam nyo, nagtataka rin po ako. At natuwa ako syempre.
pagka nakita nyo po yung mga sarili nyo dati, halimbawa, 10 years ago, yan, as far as 10 years ago, yung ating mga video, alam nyo ba na parang yung iba walang pinagkaiba po sa itsura? Oo. Pwede naman pong ipalala-move yung inyong mga jacket na ibibigay sa akin. Para po talagang yung iba, mataba sila noon, pumayat ngayon. Meron naman noong payat sila, pero ngayon, tumaba. Pero yung itsura, tignan nyo ha. So, starting Thursday, magkakaroon po tayo ng Throwback Thursday, mga kapatid. At mas maganda yung throwback po nung mga nandito sa Comfy. Kasi, basta abangan ninyo sa Thursday. Yung initial na launching ng Throwback Thursday sa Webes, maganda po ito mga kapatid. Kasi di ba uso yung picture, nagpapapicture sila, yung picture nila noon. May mga baby, tapos inuulit nila the same post nila, yung the same damit, ganon. So, may gagawin din tayo sa Thursday. Pero nung isang beses, pinapanood nila sa akin yung video na nakita nila. Habang nanonood ako, sabi ko, ay si sister, wala na, nakilord na yan. Tapos umikot yung camera, ay si brother, Ben? Sabi ko, wala na din, nakilord. Tapos sabi ko ni Sister Ta, ang dami na diyang patay. Ang dami na nakilord. Pero nakakatuwa po na makita yung mga kapatiran natin na nasa Panginoon na, tapos makikita mo ngayon sa video, buhay na nagpupuri kay Lord. Basta po, maganda po itong ating gagawin sa starting Thursday. Kaya abangan nyo po yung ating Throwback Thursday, mga kapatid. Okay, bago po tayo dumako sa ating last song, gusto ko pong pakinggan muna natin ang isang sharer ng kapatid natin na na-lockdown din siya dito. Supposed to be, papunta na siya ng Canada or Australia, Canada. Papunta na siya ng Canada. Pero pakinggan po natin kung ano ang naging pagpapala sa kanya ng lockdown. Kakaiba po yung iba naririnig natin sa news, ano ba ang idinulot na hindi maganda ng lockdown. Pero sa atin pong programa na tungkol sa Panginoon, ang laging blessing natin, ano ba ang naging blessing sa iyo ng lockdown? Kasi ang tunay na Kristiyano, sa gitna ng hindi magandang pangyayari, may nakikita pa rin siyang maganda na kailangan niyang ipagpasalamat kay Lord. So, tignan po natin ang sharing ni Sister Blessy Pineda. Hi, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy family. First of all, I would like to take this opportunity to thank the Lord. I want to thank Pastor Alex, Sister Ria, Sister Sally, Sister Jen, and Sister Jamie na nakarating po sa akin when my husband passed, and I feel so low. Glory to God. Praise the Lord na nabigyan po ako ng pagkakataon para ma-share ko po dito ang kabutihan ng ating Panginoon. Una, thank you Lord na talaga naman pong kilala ko ang Panginoon since nung bata pa ako. But then, lalo ko pong nakilala noong mamit ko ang Comfy family through Sister Nida Ugalde. Naging coordinator po ako ng Anflocor Prayer Group. And then, as years goes by, nagkaroon po ng retrenchment at isa po ako sa na-retrench. Glory to God. So, pero hindi pa rin naman po ako pinabayaan ng Lord dahil nakakaroon pa rin po ako ng work na sa mga selling, condominiums, at mas marami pa pong natutunan. Glory to God. And then, after all, pagka po nagpipray ka na mabigyan ka ng mas maganda, yung mga fixed income na sa ikabubuhay, glory to God na ibinigay po ng Lord. Dahil nabigyan po ako ng chance na makapunta po ng Amerika. So, nakapunta po ako ng Amerika, nabigyan din po ng visa yung husband ko at yung aking son. So, nagkaroon po ako ng work sa Amerika.
So, syempre, ipinag-pray ko rin po iyan. Dahil ipinag-pray ko kay Lord yan at ibinigay po sa akin, syempre, ang kailangan kong sumunod sa mga kanyang ipinag-uutos. At ang isa nga po dito ay yung pagbabayad ng ikapo kay Lord para din po makatulong, makashare sa mga workers at kung saan po ang kanilang pangangailangan ng ating community. So, di po ba, noong medyo maliit pa yung sweldo, mabilis kang makapag-tithes kasi maliit pa yon. Ang tanong, kung malaki na ang sweldo, makukuha pa kayang ibigay ang 10%. But then, dahil nga po nabigyan na ako ng salita ng Diyos at ang alam ko po talaga ay ibabalik ito ng Panginoon. Ang sabi niya, ibabalik niya ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya hindi po ako nagdalawang isip, tuwing marireceive ko po yung sweldo ko, uunahin ko po sa listahan ko yung tithings. Kaya ibibigay ko po, ang alam ko po, yung mga kinita ko sa US ay na-send ko po ang 10% sa community. Praise the Lord. So dahil naman po, siyempre ang mga pagpapala ng Lord tuloy-tuloy, pero siyempre may mga times na meron ding ibibigay ang Panginoon na kalungkutan. Yun nga po yung nung aking husband ay nagkaroon ng na-accident dito sa Pilipinas at ako po ay napakalayo. Praise the Lord na andito ang Comfy family na nag-support po sa amin. Yun pong nag-support sa mga anak ko. Ipinadala po yung si Brother Ray para po ma-pray over yung aking brother husband. Thank God. And then, umuwi po ako ng Pilipinas. Siyempre, talaga pong nag-grieving din ako ng mahabang panahon. Pero alam ko naman po na ang buhay natin ay hiram lang natin sa Panginoon. Praise the Lord. Natanggap ko na rin po iyon. And then, nabigyan po ulit ako ng Lord ng another chance na makapag-travel to Canada. Praise the Lord na nakapunta po ako ng Canada for 8 months. And then, umuwi ako ng Pilipinas. Nung plano ko po ulit bumalik ng ang Canada, eto na yung pandemic. So, walang travel at ang lahat nag-stops. So, syempre, manlulumo, malulungkot, ayon. So, but then, yun, nagtitext ako kay Sister Ria, naipag-pray ako dahil ang lungkot-lungkot. So, papuri sa Panginoon na lagi po niya akong binibigyan ng Word of God. Praise the Lord. So, syempre, naisip ko rin na tayo ay nire-reset ng Panginoon. Ako ay nire-reset ng Panginoon kasi sobrang busy, baka nakakalimot na. Although nandun pa rin po yung heart desire ko talaga na mag-serve sa Panginoon at makarating nga po sana sa Paranaque, maski napakalayo ko na Valenzuela ako. So, madalas nalulungkot, mahina, pero mabilis naman pong bumabangon. Dahil nga ng yung aking Word of God ay matatagpuan po sa 1 Thessalonica 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sabi ko, ito yung aking life verse, pero in all circumstances, pero bakit ako nanghihina? Siyempre, kailangan bumangon. At salamat sa Panginoon na dito rin sa pandemic na ito, dahil nabuhay itong nagkaroon ng live streaming. Kaya po, tuwang-tuwa talaga ako na nagkaroon ng live streaming. Grabe talaga. Dahil nakita ko ulit ang mga elders at nakita ko ang lahat ng mga workers na sinend ng Lord. Siguro sinasabi ng Lord, ayan ang mga naghayag ng mga salita sa iyo na maging strong ka in all circumstances. And then for a while, yun nga, dahil sa sobrang busy, pumunta sa ibang bansa. So, message na lang. Glory to God. Sister Sally, lagi po yan nagsisend ng message sa akin. Every morning, praise the Lord talaga. Kaya strong talaga. Kaya glory to God. At salamat sa Panginoon na meron tayo ng live streaming at nakapagpuri ng sama-sama, nakasama kayo. Kaya praise the Lord, hallelujah, glory to God, pagpalain ng Panginoon
ang inyong mga kalakasan at nang maihasik pa ang mga mabubuting salita at ang kanyang mga promises sa lahat ng mga tao. Amen. Praise the Lord. Amen po. Ano yan, way back, ano bang year yon? Unflocars pa nga nun eh. Before maging Unflocor, naging Unflocars muna yon. So, doon ko rin siya nakita. Oo, ang pinaka boss nila noon doon na uma-attend din kapag ka may prayer meeting ay si Brother Mayor Levantino na naging mayor ng Balungaw. Ayan, kung ano. At si Sister Nida Ugalde nga ang nagdala sa kanya. Diyan din nanggaling si Sister Nancy Karaig. Tsaka si Brother Ronald. Oo, sa Unflocors. Natatandaan ko yun, ang prayer meeting namin doon ay parang sa isang conference room nila. Tayo nag-open nun, ano? Oo, thank you, Lord. Good morning din kay Kuy Nandeng, nanonood. Kay Ichan, at saka kay Pastor Lito. At si Sister Joyce Ann Simulata ay nakauwi na. Oo. Sister Joyce, na-injured kasi ang aming editor, ano? Kaya yung video mo na sharing baka hopefully tomorrow, ano? Thank you, Lord, dahil si JB ay okay na. Oo, natukod lang. Oo, wala lang yon. Na sumaya lang masyado sa launching niya kahapon. Ng DSWG, ano. Kaya pahinga muna ngayon ng aming isang editor. Pero alam nyo, nakakatuwa yung sharing ni Sister Joyce. Pakinggan po natin, ano. 3 days, after 3 days, kasi nasa barko, after 3 days, na swab test agad. After 2 days, nakuha agad yung result na negative. Tapos nakauwi na ngayon. Eh di ba ang daming mga barkong naka-float lang sa Manila Bay, yung iba 2 months. Yung isa nga magti 3 months na eh, di ba? Hindi pa nakakababa. Oo. Pero bukas na lang yon. Sa sharing niya, pakinggan natin mga kapatid. Siya nga po pala, naubusan na raw po si Sister Sally ng request. Yung mga song request po ninyo, kahit nag-request na daw kayo dati, pwede pa rin po mga kapatid. Ano? Kaya yung mga iba, personal choice na po nila. Oo. Kasi pag wala na kayong request, kami na lahat magre-request dito. Kakantahin namin yung mga original songs namin. Ano? Oo. Good morning din po sa lahat ng mga taga-Katandala, ha? Mga kapatid na hindi po kayo nagsasawa. Everyday kasama natin ang lahat ng mga taga-Katandala. Okay. At para po sa ating siya nga po pala. Naghihintay po ang iba ng announcement tungkol po sa mga prayer meetings natin. Kasi yung iba gusto na pong magpa-prayer meeting. Ganito po ha, naghihintay din po kami ng announcement ni President Duterte na ang balita ko ngayong 8 o'clock or baka ngayon, nagsasalita na po, maghihintay rin po tayo ng announcement from him. Kung tayo po ay magiging MGCQ na o babalik ng ECQ, di po natin alam. Pero whatever may be the decision, ay tuloy pa rin po ito at si Lord po ay in control sa lahat, mga kapatid. Kaya wag na po tayong magtanong, babalik na naman ba? Ganito. Wag po kayong mag-alala. The Lord is in control. He knows best, mga kapatid, ha? Kung ano po yung makakabuti sa atin. Maghihintay lang din po tayo. For the meantime, ganito po muna tayo. At nagpapasalamat po kami ng lubos-lubos. Talagang ang mga kapatiran po natin na hindi na po kailangang i-remind sila. Alam niyo po ba na ang dami pong naipon na mga tithes nila? Glory to God po dahil sa loob ng 3 buwan, alam nyo ba na nagme-message sila nakaipon, lalong-lalo na yung mga seniors na no way na siyempre hindi nila alam ang GCash, hindi nila alam kung paano. Hindi rin sila makalabas ng mga Palawan, Cebuana, or BDO. Pero glory to God po, nakaipon talaga ang mga tithes nila. Hindi po talaga nakakalimot at hindi na kailangang i-remind. Kaya glory to God po yan, mga kapatid. At ngayon po, para sa ating last song, ito po ay ang Bukang Liwayway.
Minsan nakala ko ako'y nag-iisa, akala'y panalangin di mo na pakikinggan. Ubus ng luha ko, di mo pa rin pinapansin. Wala pa rin katugunan, wala nang lakas, wala nang sigla. Sa puso ko'y puno ng pangamba. Salamat, Jesus, sa paghinap mo. Binigyan mo ng bagong pag-asa. Kapag naaalala ko ang hindi nagmamaliw na pag-ibig mo, Kristo, Pag-ibig mo, Kristo, sa akin, at ang kanyang walang kupas na kahabagan ay walang katulad. katulad. Wow, hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, tulad ng bukhang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Kapag naaalala ko ang hindi nagmamaliw na pag-ibig mo, Kristo, Pag-ibig mo, Kristo, sa akin, at ang kanyang walang kupas na kahabagan ay walang katulad. katulad. Wow, hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, tulad ng bukhang liwayway. Dakila ang kanyang dakila ka, Jesus. Dakila ang kanyang katapatan. Good morning, Jesus, at good morning sa ating lahat na ngayon ay online, nakikinig, nanonood. Biyayaan tayo ng Diyos sa araw na ito. Bumabati po kaming lahat, taga-kompi sa ating lahat. Kasama ko ang dalawa kong kamanggagawa, Brother Sandy. Hello. Good morning, Jesus. Good morning po. At sa lahat po ng Compi East, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na po ako, live. Minister Sandy, after ilang buwan? Bago ka nakabalik dito? 3 months? 3 months, 3 months. Oh, thank you, Lord, mga kapatid. Good morning din po sa inyong lahat. All Comfy family, sa mga kapatid ko, padala mo na yung sharing mo para sa Germany, si Sister Jerilyn, at si Ipoy. Good morning sa inyong lahat. Good morning man, good afternoon, good evening. Pinabati namin pati yung makasamahan mo sa barko. Alam natin na sabi nga salita ng Diyos, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kinakailangan ng salita ng Diyos, lalo na sa mga panahong ito. Good morning,
Minister Romy, balik po Ayan, sa iyo. bago po tayo magpatuloy ng ating programa, ay mananalangin muna tayo para kasama natin si Lord at pangunahan niya tayo at maging biyaya at magpapala ito para sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila, makapangyarihan Diyos, aming amang mapagmahal, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, kasama ng Banal na Espiritu Santo, kami po ay nagbibigay galang sa iyo sa umagang ito. Sinasamba ka namin, linuluwalhati ka namin, at ang pinakamataas na papuri at pasasalamat ay binibigay namin sa iyong kabanal-banalan pong pangalan. Hinihingi rin namin, dinadalangin namin sa iyo ng live streaming na ito ay maging isang malaking pagpapala sa lahat ng nanonood, nakikinig, maging hindi taga-kompi, lahat ng sangay ng Kristyanismo sa buong mundo, sa Pilipinas. Mga dati naming kasamahan na ngayon ay online rin, nanonood. Salamat at dalangin ko na lalo kayong pagpalain, ingatan, palusugin, payamanin at patuloy na samahan sa ating pakikibaka sa buhay na ito. Salamat po, samahan mo po kami at i-anoint, bigyan ng blessing, ng anointing ang bawat isa. Ang aming kapatid na ngayon magpapatotoo ay maging isang malaking pagpapala sa aming lahat. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Ngayon po ang magsishare nating kapatid ay from Balagbag Prayer Group, Nasugbo, Batangas. Ito pong taong ito ay mamaya maririnig nyo na matagpuan ni Lord ay balat na nakadikit sa buto. So, Panoorin natin ang kanyang patotoo. Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Ang pagbati mula sa inyong kapatid, Brother Mario Encarnacion. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataong binigay sa akin na may bahagi sa ating lahat kung paano po ang pagkakatawag sa akin ng Diyos sa ganitong gawain. Ang pagkakatawag po sa akin ng Diyos nung panahon pong ako'y wala nang kapag-asa pa sa mundo. Inayos ko na po, ayaw ko na rin po mabuhay. Sa sobra ko kasi ng dami ng sakit na napakyaw ko sa aking katawan. Sobrang hirap ng inaabot ko ng dinaranas ko. Ang magkabila ko pong balikat, magkabilang pigi, almost may na ito. Kasi twice weekly po ako kung turukan. At hindi lang po yun, nagkaroon na rin po ako ng asthma. At ito pong asthma, isa rin sobrang nakapagpahirap sa akin. At dahil po sa hirap na aking nararanasan, hirap ng katawan, pagod, ninais ko na po nawakasan na ang lahat ng aking paghihirap sa pamamagitan ng pagtitil sa sarili kong buhay. Nadoon na po sa ganong uri ng isipan ng aking isipan nang lumating po ang salita ng Diyos sa lugar namin. At napakabuti ng Diyos. Unang dumalo ang aking nanay at ang aking kapatid. Matagal na ako silang dumadalo at ako pipilit nilang inaaya. Pero ang sagot ko po sa kanila, kung ang mga doktor po at lahat ng uri ng manggagamot na nakapagpapagaling ay hindi ako napagaling, yan pa po kayang charismatic ang mapagaling ako. Hanggang sa patuloy pa rin po silang nag-i-invite sa akin. At one time ako po ay napapunta ng chapel. At pag upo ko po doon, biglang dumating ang mga charismatic. Hindi na po ako nakaalis pa. At napaupo na po ako at napating sa gawain. At pag-atin ko po doon ang unang talata sa Biblia na akin pong narinig, yung pong Mateo 11:28, na nakalagay po doon, lumapit kayo sa akin kayo lahat na napapagod na bibigatan sa inyong mga pasanin at kayo'y pagpapahingain ko. Nung marinig ko po yun, sabi ko, totoo kaya, may magawa kaya ang Diyos sa buhay ko. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po ang aking pagdalo. At sa pagtuloy-tuloy po ng pagdalo ko, malaking pagbabago ang nagaganap sa buhay ko.
yung pong hirap na aking nararanasan, yung pagal na katawan, unti-unti po nagkaroon ng kaginhawaan. Hanggang sa hindi lang po sa prayer meetings ako nakadadalo, nakakasama na rin po ako sa fellowship. At minsan po ay nagpunta ang Pastor Romy sa lugar namin. At doon niya po ako nakita. Ang sabi niya po sa akin, kung gusto mo doon ka na sa akin tumira sa bahay sa Kalo. Hindi po nagdalawang salita ang Pastor Romy, agad po ako nagpaunlak sa kapahintulutan ng aking mga magulang. Sapagkat ang sa sarili ko po, pinagaling na ako ng Diyos. Kaya po sumama ako sa kanila. Unang gabi ko po sa Kalo ay may nangyari na naman po sa akin hindi maganda. Inatake po ako ng asma. At sa pag-atake po sa akin ng asma ay hindi sila makatulog sa sobrang lakas ng tunog ng aking dibdib. May pusa sa dibdib. Nakikipaghabulan po ako ng hininga. Ang sabi po ng magkapatid na Ate Memeng, bigla akong humikit ng malalim na hinga at biglang naputol. Kaya ang sabi nila, patay. Na problema sila. Akala nila namatay ako. Ang sabi ng Pastor Romy, paano to? Bakit ba nakuha pa itong taong to sa lugar nila? Dito pa inabot ng kamatayan sa atin. Kinuha kong buhay, paano kung babalik na patay? Problemado ang magkapatid. Hanggang sa hindi po mapakali ang Pastor Romy, lumapit po siya sa aking kinahihigaan. Ako po'y nakatagilid at ginamit niya po ang patihan niya. Ang tanong ko po sa kanila, bakit po, ano po ang nangyari? Sa tuwa po ng Pastor Romy, siya po inapasigaw at ang sabi, buhay, buhay, buhay. Totoo mga kapatid, buhay po ang Brother Mario. At hanggang sa yun po, talagang naranasan ko sa piling ng Diyos. Sa paglapit ko sa Kanya, nagkaroon ng kaginawahan ang pagal kong katawan. Nagkaroon ng kaginhawahan ang hirap na aking nararanasan. Kaya po buhay na buhay sa akin ang Mateo 11:28. Sapagkat ito po naging life verse ko. Sa paglapit ko sa Kanya, hindi niya po ako binigo. Wala po nagawa sa akin ang mga doktor, ang mga gagamot. Pero ang Diyos, ang laki ng nagawa sa buhay ko. Sa Kanya ko po naranasan ang complete healing. Totoong kagalingan mga kapatid. Sapagkat totoong pinagaling ako ng Diyos sa lahat ng uri ng aking sakit. At ang katotohanan niya po, nung dumating ako sa Compi, doon po ako natutong maglaro ng basketball. Pagdating po namin ni Brother Celso sa Compi, hindi po kami napasabak agad sa mga prayer meetings. Hindi kami sinama agad sa mga prayer meetings. Kami po ay tinirain ng ayos sa Compi. Ang pag-train po sa amin, maglilinis ng paligid sa araw-araw. Sa gabi ay magpupuyat para makaipon ng tubig at para may pantigo. At bago mag-morning devotion sa umaga, kami po ay magpuputol ng damo. Yun po ang aming nag-routine araw-araw sa Compi. Hanggang sa mabait po ang Diyos at nabigyan kami ng break na napasama na rin po sa mga prayer meetings. At sa pagtira ko po sa Compi, dito ko naranasan ang masarap na buhay. Ang John 10:10b, buhay na ganap at kasiyasiya. Wala ka nang hanapin pa. At ito pinatagpuan ko sa ating Panginoon sa tulong ng Community Charismatic Outreach Ministry Foundation Incorporated. Kaya nagpapasalamat po sa Diyos. At hindi lang po yan. Marami po akong naranasan pa. Ako po ay backslider yan. Ilang beses po ako napauwi kasi nga po mabait. At pagbalik kong muli, nakiusap po ako na kung maaari sa gagawas na lang po ako
At ako naman po pinalokan ng ating Mami Ligaya. 4 na taon po ang ibinuno ko sa God House sa ating charismatic outreach. Hanggang mabait po talaga si Lord. Nabigyan muli ako ng break na makasama sa mga prayer meetings at napasama sa outreach sa Batangas, sa Lipa. Ang kasama ko po, Pastor Simple, Pastor Jen. At pagkasip ko po ito sa Lipa, dito po nakilala ko yung reward na binigay sa akin ng Diyos. Ang aking napangasawa, Sister Lala Encarnacion. At kami po ay nagkaroon ng isang anak. Ngayon ay 17 years old. Brother Christian Reste Encarnacion. Kaya sa paglilingkod natin kay Lord, wala pong masasayang. Sa aking paglilingkod kay Lord, walang nasayang. Sapagkat pinatotohanan niya na sa Kanya ay walang hindi kayang gawin. Kaya papuri, pasasalamat sa ating Panginoon at binagal sa pagkakataong ito na talagang kapag nakailod ka, wala ka nang hanapin pa. Lahat ay ibibigay sa iyo. Pamilya, sa Kanya mo matatagpo ang lahat. Salamat, papuri at pasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito ay binigay sa akin. Salamat po at magandang umaga at pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless us all. Yan po si Kuya Cesar. Si Kuya Cesar. Pero nang mapapunta po sa Compi, si Just Tony Alarcon. May Ayan. tawag kami sa kanya. Pastor Romy. Just Tony Alarcon. Pero tawag namin sa kanya, binibiro namin siya. Just call me Alarcon. Kasi pag pumormen, laging postura yan eh. Ng mga sapatos yan, matutulis talaga. Hindi nagpapabaya sa sarili yan, si Brother Mar. Pero ang lubusan talaga nakakilala kay Brother Mar, si Pastor Romy. Ayan po. Yung lugar nila, Balagbag po ang tawag doon. Isa to sa pioneer na prayer meeting ng Kalo. At ang Balagbag po ay lalakad ka ng mga 5 to 6 kilometers papunta doon. Ito po ay napapalibutan ng maraming bundok at ang Balagbag ay laylayan ng Batulaw Mountain. Ang mga kapitbahay nila ay sa kabi-kabilang bundok. Meron kaming isang pinuntahan doon prayer meeting, 13 kilometers doon sa bahay ng kapatid ng nanay niya. At dito po ay talagang uncivilized, walang sasakyan, at bahay ay mga maliliit, ganon. Tapos mga albularyo, mga tulisan, naroon rin. Marami doon, mga mababait na tao, yung NPA, mababait na tao yun. At nang maratingan ng salita ng Diyos yung lugar na yun, si Mario pala ang tinarget ni Lord doon. Kasi nga po nung makita ko siya doon, butot balat. Sa kabila ng kanyang sakit ay siya'y laging may papel sa likod ng kanyang bulsa at kubrador siya ng weteng. Laging daladala niya payahan. Yan. Pero pag lumakas ang ihip ng hangin, tumatabi na siya dahil baka mapawid. Dahil sobrang payat talaga. Alam niyo po, nung sa awa ko na sa kanya, sa kanilang pamilya, kasi mga bahay nila, mga walang dingding, ang kala nila, lilipat ka pa ng gano'n, malayo pa ang kala nila, walang CR sa mga gilid ng mga sagingan sila dumudumi. Kaya matataba ang saging sa kanila. Hindi na kailangan fertilizer. Alam niyo po, dahil sa awa ko, sabi ko, doon ka na lamang tumira sa amin sa Kalo. Kakain ka lagi doon, 3 beses ang araw. At nang tumira na nga po sa bahay, hindi pa ako nakakakita ng taong may hika. Nang unang gabi, bigla siyang, sabi ko, ano nangyayari? Meng, sabi ko doon sa ate ko, ano nangyayari? Bakit
Nagkaganyan yung taong yun. Mr. Romy, hindi naman Parang, posisyon. hindi. Hindi. Parang pusang umiingaw na hindi mo maintindihan. Hanggang sa maya-maya, bumaba ako. Pinuntahan ko doon sa kabilang kwarto. Pinanood ko, sabi ko, Meng, ano nangyari dito? Maya-maya, biglang, sabi ko, Meng, namatay ang tao. Namatay. Ano pa nangyari? Buhay nating dinala, iuwi ko ng patay. Paano na yan? Sa takot ko, pilidapitan ko, huminto na eh. Hindi na gumagano. Hindi na, huminto, totally. Hinawakan ko, tinihaya ko. Sabi, bakit po? Sabi ko, buhay ka pala eh. Kaya mula ho doon sa simulang yon, nagpatuloy, gumanda na yung buhay, nagamit na, tumira sa Kalo, at nirekomenda ko na sa mami na tumira na dito sa Comfy. At nagpatuloy, gumanda na ang buhay, napadala na kung saan. At ito nga ho, nagkaasawa siya, nagkaanak. Ang asawa niya nagtatrabaho sa munisipyo ng Padre Garcia. Ayan, praise the Lord. Hindi naman gabi nangyari yun. Gabi nga, Buti hindi ka natakot natutulog gabi. nga eh. Buti hindi ka natakot Kasama gabi. ko si Memeng. Biro lang. Okay. Minister Sandy, nung nabanggit niyang scripture, pwede po ba nating basahin? Apo. Sa Matthew 11 verse 28, ano kaya ang spiritual understanding na makukuha natin doon o insight and revelation na galing kay Lord? Amen. Bago ko po i-quote or basahin, o nga po pala, kahapon po, nakalimutan kong batiin si Sister Cel Garcia ng Youngstown Prayer Group. Siya po ay nagdaos kahapon ng ika-72 kaarawan. Happy birthday po, Sister Cel. Okay, sa Matthew 11:28 po, nakalagay po doon, come to me, sabi ng Panginoong Jesucristo, come to me, all of you who are tired and carrying heavy loads, and I will give you rest. Bago natin lubusan talakayin, nung come to me all of you who are tired of carrying heavy loads and I will give you rest. Bakit kaya sinabi ng Panginoong Yesus yan? Nung panahon na yun. Doon sa verse 25, binanggit ni Jesus Christ kasi galing siya sa mataas na boses. Kasi nandoon ang Corazin, Bethsaida, Capernaum. Nung mga taong yun, ayaw tanggapin nung ginagawa ni Jesus Christ, nung miracles, nung pagpapahayag niya sa salita ng Diyos. Pagkatapos, that time, nakakulong na si John the Baptist. Nagpadala si John the Baptist ng mga disciples niya. Kung ano yung nakita niyong himala, sabihin niyo kay John the Baptist. So, walang problema. Kaya lang, lagi nilang tinutuligsa ang mga propeta ng Diyos, ang magagawa. Ang sabi, si John the Baptist nga, hindi nainom ng alak at nag-aayaw no, sinabihang, sinasabi ba ng masamang espiritu o demonyo? Tapos pagdating kay Jesus Christ, umiinom siya, kumakain siya, sinabihan siya ng matakaw at nakikihalubilo sa mga makasalanan. So kaya nasabi ni Jesus Christ na Corazin, Capernaum, Bethsaida, sa Tyro and Sidon, pag ipinagsalita ng Diyos, maaari nagsuot sila ng sako. Tapos sa Corazin naman, ang kanyang ginamit, sa Capernaum, ang kanyang ginamit ng Sodom and Gomorrah. Biglang bumaling si Jesus Christ sa disciple. Pagdating sa Matthew 11 verse 20, sabi ni Jesus Christ, Ama, Panginoon ng langit at lupa, that is God's sovereignty, ng sovereign niya. Naalala ko sinabi ni Pastor Alex kahapon, pag sabing sovereign, mayroong teritoryo, may batas, mayroong tao. So si Lord, hindi lang siya Panginoon ng langit at lupa. Pag sinabi sovereign, supreme power, makapangyarihan, kontrolado niyang lahat, pwede niyang pasunurin ng lahat, siyang nagmamay-ari ng lahat. So ipinakita ni Jesus Christ na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat kasi ayaw tanggapin eh. Tapos, ang pinapakita pa rito sa Ephesians 1:4, talagang pinakita niya ng kanyang sovereign kasi sabi roon, sa pasimula pa'y bago palikain na sa libutan, tinawag niya na tayo
So baka tinawag niya tayo, pinili niya tayo sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Jesus at gagawing banal at walang kapintasan sa harap. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan na pwedeng gumawa niyan. Pagdating sa 27, sinabi naman ni Jesus Christ, ibinigay na sa akin ng lahat ng Ama ang lahat ng bagay. So that is deity of Jesus Christ. Hindi pwede, hindi niya ipaalam ng kanyang pagka-Diyos. Hindi niya pwede, kasi sasabihin niya, come to me all of you. Kinakailangan, dito ng deity of Jesus Christ, yung kanyang pagka-Diyos. Alam naman natin sa John 1:1, sa pasimula pa, nariyan ang salita, kasama ni Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Sa pamagitan ng salita, nilikha ang lahat ng bagay. Colossians 1:15-17. Yan ang deity of Jesus Christ. Tsaka dito sinabi niya, ang Ama at ang Anak magkakilala ng lubos. Mayroong deep relationship, mayroong intimacy. Doon nga sa John 7, may sinabi si Lord na kilala niyo ba ako? Saan kayo nanggaling? Ako, kilala ko ang Ama at alam ko siya nagsugo sa akin at kilala ko rin ang Ama. So dito, pinapakita ng equal ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya si Jesus Christ, siya rin ng Panginoon ng langit at lupa. Siya rin ng sovereign God, si Jesus Christ din. Kaya pagdating dyan, hinarap niya yung disciple, come to me, all of you. So pinakita niya yung pagka-Diyos niya, pinakita niya yung pagiging kapantay niya ng Diyos, sila ay iisa, pinakita niya ang kapangyarihan ng Diyos, at siya rin ang tatawag doon sa kanyang pagpapahayagan. Kasi pagdating sa 25, ikinubli nung salita ng Diyos, hindi pinakita sa mga matatalino. So si Lord, makapangyarihan pa rin siya kahit sa matatalino. Kaya minsan, hindi masamang matalino Okay yan, good yan. Clever, pag sinabing clever, quick, mabilis makaunawa, sharp, smart. Pero pag pumunta sa ulo at naging mayabang, kahit ano, hindi niya maiintindihan ng salita. Iahayag ito sa mga sanggol. Merong teachable spirit. Kinakailangan, bago nila maintindihan nung come to me all of you, maintindihan nila nung sovereignty of Jesus Christ, nung sovereign God, at equal ng Diyos kay Jesus Christ, at siya ang kalarawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya sinabi niya, come to me all of you. Ano nang masasabi natin sa verse 28? Sa'yo na yun, brother. Thank you, Lord. Ano raw? Joke lang. Yung dinanas po ni Brother Mario Encarnacion, mga kapatid, napakahirap pong sitwasyon noon. Ang description nga ni Pastor Romit, tsaka yung sharing niya, kumbaga, yung madalas nating naririnig, yung isang bulati na lamang ang hindi pumipirma. Ganun po yung sitwasyon niya. Pero salamat sa Panginoon dahil nalaman niya kung kanino lalapit. Isa lang po ang kanyang nilapitan na makatutugon ng lahat ng kanyang pangangailangan at ninanasa sa buhay. Dahil pagal na siya, pagod na. Sa katunayan, sabi niya, gusto niya ng wakasan sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Yung kanyang buhay. Pero sa mata ng Panginoon, mahalaga siya. Kaya inimbita siya, lumapit siya. Minister Sandy, kanino siya lumapit? Sa Panginoon. Panginoong Jesus. Kasi iba, maraming nilalapitan Oho. Maraming, kumbaga ginagawang pamamaraan ng tao para makasumpong ng pansamantalang kapayapaan, pansamantalang kapahingahan, false security. Pero salamat sa Panginoon dahil natagpuan siya ng Panginoon at yung imbitasyon na sinabi ni Minister Jerry, pinaunlakan niya yung imbitasyon ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Romy at doon nagsimula yung kanyang kagalingan. Sabi nga niya, complete healing, physically, mentally, and spiritually. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat lahat po, patuloy po ang imbitasyon ng Panginoon sa ating lahat na napapagal at nabibigatan sa pasanin. Physical burden, spiritual burden, ang lahat po ng yan ay matutugunan po ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba, Pastor Romy? Ayan, praise the Lord.
Ito pong Matthew 11:28 ay encouraging word talaga para sa lahat kasi ang kalagayan ng tao ngayon, lito, lupaypay, sakitin. Sa Matthew 9:35 to 37. Kaya yung salita ng Diyos na daladala ng mga maggagawa, si Lord mismo yun. Effective and powerful. Doon nga sa Psalm 107 verse 20. Sa salita pa lamang na kanyang pahatid, kayo ay gumaling at naligtas sa kapahamakang sana ay darating. Ang kapahamakang sana darating kay Brother Mario ay magpapakamatay na nga ho siya. Kasi wala na. Hirap na yung buhay nila. Ganon. Kaya nang dumating ang salita ng Diyos na daladala namin, na itong word na dinala, kasi yung word of God, angkop sa kalagayan ng tao, angkop sa kalagayan ng lugar, at kung ano ang sitwasyon. Ang salita ng Diyos ang tutugon sa lahat ng pangangailangan ng tao. Maaring yung mga maganda yung mga sinabi ni Minister Jerry, pero yung mga baguhan, hindi pa nila naintindihan yun. Ang pakikinggan nila, ano ay yung kailangan ko ngayon? Ang kailangan nila, healing, pagkaalis sa kahirapan, sa kalungkutan, depression, at nang dumating ang salita ng Diyos na buhaya ng pag-asa. Kasi sa Colossians 1 verse 5, ang daladala ng mabuting balita ay pagpapala at ito'y hindi basta salita. Sa 1 Thessalonians 1 verse 5, ang salitang pinangangaral natin ay hindi basta salita, kundi ito'y may kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Kaya kapag ito'y may kapangyarihan ng Espiritu Santo, kapangyarihan ng Diyos to para ang tao'y pagalingin, bigyan ng pag-asa, alisin sa kahirapan, alisin sa kapangyarihan ng kaaway ng demonyo, alisin sa lahat ng bisyo. Kubrador nga ho to ng wedding Kaya ngayon, pag nakita mo na siya, pag narinig mo na siya, ibang-iba na ho. Iyon ang ginawa ng salita ng Diyos sa John 15 verse 3. Ang salita na ipinangaral namin sa inyo, ang luminis sa atin. Tayong lahat lininis, tayong lahat binago. Eto na tayo ngayon. Kaya pag tiningnan natin na ating pinanggalingan, wala tayong maipagmamalaki. Ang lahat ng ito, si Lord ang gumawa nito para sa atin. Siya ang bumago, siya ang nagpala, kaya ito all for the glory of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Pastor Romy, di ba, naalala niyo na sa Talisay kayo? Binaril kayo, di ba? Ikaw yung babarilin? Hindi, sa Kalakayon, sa Tuwi. Kalaka ba yun? O Tuwi, di ba? Sa Tuwi. O Tuwi. Taal, Tuwi. Hindi. Tuwi. Tuwi. Binaril, parang babarilin kayo, no? Akong babarilin. Oo. Kasi napasilosan ako. Ngayon, si Mario naiwan ko at pumunta akong Kalaka, babalikan ko, ay kumakanta na siya ng hindi kita malilimutan yung kinakanta pampatay. Kaya pinatay siya. Binaril. Alam nyo, pagdating ng Nabuhay, bala sa kanya, nabuhay. pagdating ng bala sa kanya, parang mahina na yung dating, no? Hindi na bumaon. Pero malapit ang kinatayuan Pinakita sa akin kung saan nakatayo Butas ng Yung polo. mala ng Diyos yun. Ano kaya si Mario, no? Pero lahat yan ay, kasi sabi niya, gusto niya nang magpakamatay Pero ang Diyos, merong purpose sa kanya. Kaya din sa Matthew 11, verse 29, na lumapit kayo sa akin, mag-aral. So, kinakakatuwa na si Lord kasi maamo at mababa ang kalooban. Pag lumapit tayo sa Kanya, nung pamatok sa mundo, mabigat talaga yun. Talagang lahat, daladala mo. Pero pag si Lord nagbigay ng pamatok, sabi niya, easy. Ibig sabihin, nandoon ang grace, nandoon ang mercy, nandoon ang pagpapahalaga sa atin. Kaya kahit hindi naman nawawala yung pagsubok, sa totoo lang nandiyan pa yung pandemic Pero meron tayong magandang insight sa buhay o perspective sa buhay dahil sa salita ng Diyos. Hindi tayo, bagamat nag-iingat tayo, pero alam natin na hindi tayo babayaan ng atin. Yun ang gustong itinuturo ng Panginoon. Kaya si Brother Mar, marami pang gagawing maganda si Lord sa kanya, mga kapatid, na halos kasabayan ni Minister Celso. No? Talagang dumaan po yan sa sobrang nakasama ko rin yan. Nung pag hinihika siya, alam nyo ba yung maririnig mo? Hindi hikang ordinary. Tapos paghinga ng ganon, katabi ko, napagising ng alauna, Mar,
Huy! Huy! Nakaganon, no? Parang mamamatay talaga. Pero, hindi ko alam. Biro lang po. Siguro may siyamang buhay, ano? Hindi, si Lord po yun, mga kapatid, si Lord. Hanggang ngayon, naglilingkod pa sa ating, di ba nakasama mo rin siya sa Isabela, Minister Sandy? Opo, Brother Mario po, nakasama ko yan sa Isabela. At malakas ang katawan po niyan, mga kapatid. Sa Old Testament nga, may tawag diyan sa lahing Mehika, mga Hikites. Hikites. Pinatatawa ko lang ho kayo. Parang para taga-Ananites. ma-stress. Hittites pala yon, Hittites. Pakiulit, ano? Hikites. Alam niyo, may kwento ko dyan. Naalala niyo si Mon Hernandez? Si Mon Hernandez, dati nating manggagawa. Sinumpong ng hika yun, sabi sa akin ni Pastor Alex, kasi laging nakakulong sa kwarto eh. Sabi, oo, friend ni Goni to, ni tatay ni Minister Otan. Sabi sa akin ni Pastor Alex, sama mo nga sa outreach to, lagi nagkukulong dyan sa kwarto, walang ginawa kundi bumili ng Ventolin. Kasi may hika eh. Sinama ko. Ngayon, pagsama ko sa kanya, bago pa lang umalis, sabi sa akin, Brother Jerry, kaya mo bang panagutan ng buhay ko? Mabigat tong inano sa akin. Si Lord, kaya. Sabi niro ko pa eh. Mahirap nung mamatay ka na walang pananampalataya. Mas mainam na yung mamatay ka na mayroong pananampalataya. Di in short, sumama sa amin. 4 kami sa adventure. Sa sasakyan natin. Biglang pagdating ng alay, sumama sa Tagaytay. Biglang nagsabi na yung katabi ko, Brother Jerry, dumating na rin po yung kinakatakutan niya sa buhay. Sinumpong ng hika. Sabi ko, hindi tayo pupunta ng ospital kahit ano mangyari. Mananalig tayo kay Lord. Alam niyo nangyari? Biglang pagtingin ko kay Brother Mon, pagtingin ko nagkukulay green. Sabi ko, mukhang delikadong alagay nito. Bili kami ng Ventolin, Pagpasok sa sa butika, hindi lumalabas. Lumapit sa amin nung nagtitinda. Sir, kasama niyo ba yon? Opo, bibili ng gamot. Medyo pakilalahin na po, hindi po gumagano, nakatayong gano'n eh. Medyo delikado nilagay. Tinakbo namin sa ospital. Nung ospital sa Tagaytay, gabi na sarado na. So, nung pinaka main gate, sarado na. Sabi namin, sabi mo, Lord Jesus, pagalingin niyo po ako. Banggitin mo yung pangalang Jesus. Lord Jesus, heal me. Ganun. In the name of Jesus, I claim healing right now. Sabi namin sa kanya, sabihin mo rin. Pagdating namin gate, sarado, sabi ng gwardiya, sa likod po ang daan, hirap na si Mon. Ngayon, pagdating namin sa likod, sinalubong kami. Sinalubong kami nung nurse o nung sa ospital. Tapos, eto na ngayon. Hirap na. Sabi na, banggitin mo pangalang Jesus, pagagalingin ka ni Lord. Banggit naman siya ng banggit, sobrang hirap na. Alam niyo sinigaw? Ventolin! Ventolin! Tapos, nasa Tagaytay kami. Sabi sa akin, Sir, ito po babayaran niyo. Mon, babalikan ka namin ha. Kukuha lang kami ng blessing ng ating pambayad. Nung umalis kami, halos iba yung kulay. Pagbalik namin, naka-D4, sumisipol. Tapos, magkano po yung babayaran? Ventolin na. Hindi kaya ng Ventolin. Talagang steroid ang ginamit. Magkano po yung babayaran? 3,500 po. Sabi ko, Sir, pag ito ba inuwi ko ng Maynila, aabot ba yung gamot? Opo, aabot ang gamot yan. So, mahirap talaga nung mahika, Minister Romy, Talagang halos nung hangin mo ata, hanggang dito lang eh. Hindi naabot kaya maraming natatakot sa mahika. So, Mr. Romy, Pastor Romy, kayo na pong magpatuloy. Ano ba talaga? Minister ba o pastor? O brother? Ayaw ng kapatid. Kapatid na lang. Ayan, salamat sa Diyos sa mga narinig natin. Tayo'y mabiyayaan ng patotoo ni Brother Mario. At nakita natin kung paano kumilos ang Diyos. Totoo pong kumikilos ang Diyos. Manalig lamang tayo maniwala, lumapit sa Kanya. At lahat nating pangangailangan ibibigay niya. Nasa Kanya ang katugunan ng lahat nating longing. Salamat po. Awit mo na ho.
pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y inalay, sarili kalimutan. Huwag kang magduda, manalig ka sa Kanya. Siya ang sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya ay pinagkaloob, ano pa ang hindi niya ibibigay. Lumapit, sa Kanya ay lumapit, pag-ibig niya ay di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Minister Sandy, sa pangwakas sa panalangin. Manalangin po tayo mga kapatid. Dakilang Ama, muli pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa magdamag po na pinagkaloob mo po sa aming kapahingahan, pagre-restore po ng aming kalakasan upang amin pong magampanan sa umagang ito sa maghapon ang mga bagay na ipinagkaloob mo pong gawain. At sa bawat isa po, sa mga naaabot po ng programang ito na Good Morning Jesus, ay dalangin din po namin ang patnubay niyo po sa kanila, pagpapala at pag-iingat, Panginoon. At ang lahat po, Panginoon, ay itinataas po namin sa inyo ang lahat po ng aming alalahanin, mga pangangailangan, sapagkat kayo po ang mabuting pastol at hindi po kami magkukulang. At mula po sa kayamanan mong di mauubos, ay pagkakalob mo po ang lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Taglay pong muli namin ang inyong pagpapala, pag-iingat, proteksyon at gabay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.